recordings. So, ayan. So, determine or approximate the reaction at the base of the column. So, hinahanap natin yung mga reaction AX, AY, AX, and then the moment at A. Then, so on and so on. So, first step, so solve natin si column shear. So, after mo masolve si column shear, ang masasolve naman natin ay si girder axial. Okay? So, to solve for the column shear, so, kunin natin yung midpoint nito. So, yung point of inflection, punta muna tayo sa, so, pagka naglalagay kayo ng story, di ba? This is the foundation. Tapos, meron pa dyan dito yung ground level. This is the second level, third level, or second story, third story, tapos ito yung roof deck. Ano? So, roof deck. Iba-iba kasi minsan ng ng pangalan. Yung iba walang ground floor. First level yun sa kanila. Yung iba second level. So, ito, dito tayo sa may unang level. So, again, yung shear natin ay opposite dun sa reaction, no? So, this is B, 2B, 2B, then B. So, what if mawala to? Oh, nawala siya. This part. Ayan, for example, tinanggal natin yung member na yan. Sa FG nawala. So, ito, tinatawag na to siyang planted column. No, kasi hindi siya connected sa foundation. So, that's the planted column. So, pagka nawala yung isang member dyan, so, nagkakaroon ng irregularities. No? Pero, dito sa portal, hindi na siya kino-consider. Same pa rin naman siya. So, mawawala lang to. So, B na lang to, B, tas 2B pa rin yan. So, yan. So, may nakita lang problem na ganon. Ibang prop nagbigay ng ganon. So, ayan. So, using summation ng forces horizontal is equal to 0 to the right positive. So, we have 45 minus, ilan yung B? 6B equals to 0. So, magkano yung B? 7.5. 2B is equal to 15. So, next level, so ito may isolate natin, yung second floor to roof deck. So, every story, no, kailangan natin yun. Di ba yun yung assumption natin? So, this is again V, 2V, 2V. V. No? So, summation tayo ng forces horizontal is equal to 0. To the right positive. So, we have 90 is equal to 6B. So, V is equal to 15. And then, the 2V is equal to 30. Next. Kunin naman natin yung first floor to na-edit. So, punta naman tayo dito. Ibang level naman, no? Ayan. So, yung mga reaction nito, this is V.
2B, 2B, then V. So, using summation ng forces horizontal is equal to 0 to the right positive. So, we have 45 plus 45 plus 36. 126 is equal to 6B. So, V is equal to 15. And then 2V is equal to 42. So, ngayon, para ma-solve natin si column girder axial, add tayo ng page. So, isolate lang natin yung bawat member, no? Drawing ko yung member, kapalan ko. Ilan bang ganito? 3. So, ayan. Tapos, sa ilalim, 2 level. Ayan. Tapos, sa ilalim pa meron. Then, sa ilalim. Pero sa ano naman, kahit hindi nyo naman to magandang drawing sa quiz. Tapos, lagay nyo lang yung label. So, that is A, B, C, D, E, F, G, paikot. A, B, C, D. A, B, C, D, E, F, G, H. Ang ingay naman. I, J, K, L. Saan ba galing yung M? Sa taas o sa baba? Sa taas. M, N, O, P. No? Kopyahin ko lang. Okay. So, ilalagay natin yung mga geared column shear. No? So, ito yung mga column shear. So, meron tayo ditong 45. Tapos, action-reaction sa ilalim. So, magkano nakuha natin? 7.5, 15, 15, 7.5. Then, dito, meron din tayo ditong shear. Then, this is 45 also. Action-reaction lang to, no? So, that is 15, 30, 30, 15. Sa ilalim, meron tayo dito 36. Na mahalaga kung saan nakapoint yung mga reaction, no? Ay, sorry, mga loads. Yeah. So, actually, magkakamukha lang naman yung direction niya. So, 36, ano yung nasolve natin? 21 tsaka 42. So, ayan. So, next color natin ng girder axial, yung orange. So, dito, gamitan na lang natin ng free body diagram to. 45 minus 7.5. Magkano yun? 30. So, this is the girder axial. So, meron kang 37.5 na to the right. To the left na 15. So, 37.5 minus 15. 22.5 minus 15, 7.5. So, makikita nyo, equal, in equilibrium. Nasundan? Then, next. Dito.
So, meron ka dito to the right na 45, to the right na 7.5, to the left na 15. Magkano yon? So, kailangan mo ng 37.5. Dito, meron ka to the right na 37.5, to the right na 15, to the left na 30. 22.5. Then, ito ay 7.5. Tama? So, tingnan yung makikita nyo, equilibrium, to the right 7.5, to the right 7.5, 15 to the left. Dito, action-reaction kasi, no? So, magkano to? 36 na to the right, tsaka 15 to the right. 42. 30. So, 30 plus 30, 60, minus 42. Ay, lumipad. 18. 18 plus 30, 48, 6. Ba't hindi nag-equilibrium? Yung una, ito. Hindi sir, yung nasa ano po. 21, 42, 42, 42. Oh, that's for 21. Okay. Purple dapat. So, 21, equilibrium 6 plus 15, 21. So, ibig sabihin, ang AX natin ay 21. HX, 42. LX, 42. PX, 21. Saya meron ka ng horizontal force. Okay, next page. Malalaki lang yung sulat ko. Ha? So, next. So, kapag nakuha nyo na yung girder shear, masasolve naman natin si column moment. So, kapag nakuha nyo si column moment, ang next natin makukuha is girder moment. Okay. So, ang formula natin ng column moment is equal to VL over 2. Okay? So, unahin na natin yung nasa taas. No? So, the moment DC, ito. Unahin natin dito. So, the moment DC, equal lang siya dito, tsaka to, no? Equal din to, tsaka ito. So, the moment DC equals also yan sa moment CD, equal yan sa moment MN, tsaka moment NM. Actually, ito yung pambawi nyo sa midterms. Pinakamadali ito. Mahaba lang, matagal lang. Pero, so, BL, ano yung shear natin doon? 7.5. Ano yung length natin? Yung nasa taas, length ng column? 3. Divided by 2. So, magkano? 11.25. Ang units ng kilonewton meter. Next na moment is EF and IJ. Moment EF is equal to moment IJ na equal din sa moment FE and moment JI. Ang shear natin doon ay 15 times 3 over 2. So, this is 45 divided by 2, 22 point. So, okay ka na dyan. Next story, yung CB naman, ito. So, ibig sabihin equal to, tsaka ito. So, the moment CB is equal to NO. Moment CB
equals to moment ON na equal din sa moment BC, then moment NO. Then for the shear, magkano yung shear na nasolve natin? 15, 30, ano? 15. Ang height ng column ay 3 divided by 2 is equal to 22.5. And then the moment at, ano naman tayo? This is, Sorry. Ay, hindi pa. Pangalawa pa lang tayo. Dito pa lang tayo sa FG, CB. So, that is 3. Kalma. Nauuna na siyang mag-solve. Wait lang. Okay lang. Sige, tama yan. Tep. So, next, the moment is F, G, and JK. So, receive, kabaliktaran, GF, moment KH. So, that is 30 multiplied by 3 over 2. So, magkano to? Next. Grabe, naka 16 minutes na tayo. Hindi pa tayo nakakalahati. Next. Punta naman tayo sa ibang story. Ayan na, sa 4 meters na tayo. Dito na tayo. Sa AB and OP. So, the moment at AB is equal to moment OP na equal din sa moment BA and the moment PO. So, the moment, 21? Ano yung height niya, Otep? 4 over 2. That is 42. Then next, the moment na hinahanap natin, ito naman, si GH and KL. Moment GH is equal to moment KL. So, baliktarin lang natin. HG moment LK. So, that is 42 times 4 over 2. So, that is 84. So, ngayon, ayan. Iwahiwalayin ko lang, no? So, ito, joints naman yan. So, ilalagay na natin yung moment ng CD. So, again, ang direction natin dito, di ba dito na tayo? Ito na yung joint na kino-consider natin. Saan? So, kapag nag-moment ka dito, ay, lumipad. Moment ka dyan. So, yung moment natin dito na pinoproduce ng 7.5 is clockwise. Therefore, ang kukontra dyan yung counter clockwise. So, ibig sabihin, yung moment sa DC is counter clockwise. Anong kulay nilagay ko dito? Orange. No? Tama? So, sa ilalim, ano yung moment niya? So, kapag dito naman, yung moment BC, CD. So, ang moment na pinoproduce nito is clockwise, yung shear na to. So, kailangan natin ng ka-counter. So, kung makikita nyo naman, puro counter-clockwise yan, no? Siyempre, dito din, counter, 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 counter. No? Tama? So, ano yung moment natin na solve dyan? 11.25. Then, 22.5. So, magkakamukha lang naman yung direction yan. Dito din sa taas. Ayan. Counterclockwise.
Dito din, counterclockwise. So, magkano yung moment natin na solve dito? 22.5 tsaka 45. So, dito sa ilalim naman, counterclockwise. Okay, so ano nakuha nating moment? 42 and 84. Okay? So next, ayan, solve na natin yung, anong kulay yung girder moment natin? Green. So for the girder moment, dito sa joint na D, so meron ka ditong clockwise, ay counter, so kailangan mo ng kakontra, no? So that is clockwise, no? So ganun din dito, clockwise din. So magkano to? 11.25. Ito, meron ka ditong counter, tas meron kang clockwise. So, kailangan natin ng clockwise din, no? Mas malaki kasi yung counter. So, 22.5 minus 11.25. Ayan. Wait, 2 lang to. 22.5, no? So, next, 22.5. Kailangan ng clockwise. 11 point. So, yung kulay green, yan na yung girder moment natin, no? So, kunwari, nahanap yung girder, yung moment sa EI, ito na yon. So, next, dito naman, meron tayong counter na 22.5, may counter na 11.5, kailangan natin ng clockwise. So, 22.5 plus 11.25, 33.75. So, meron tayo ditong clock counter na 45 plus 22.5, 47.5 minus 33.75, 33.75 din. Next, dito, para magkamukha lang. So, 33.75. Dito sa ilalim, next. So, clockwise. Counter. So, kailangan natin ng kontra, clockwise. So, clockwise din. 42 plus 22.5. 60. Huh? Ay, tama na pala, sir. So, next, 84 plus 45 minus 64.5. 64.5 din. Next, para magkamukha lang din. Okay, so solving for the reaction, this joint. So, this is the MA, which is equal to 42. MH 42, then this is ML 84, parang 84 yon. Thank you very much. Nung alin? Di ba joint ka? So, ano yung moment mo dito, yun na din yung moment mo dyan. Tama ba? Parang mali ako ng drawing. Tama lang naman. Counter, clockwise. Ay, tama. Mali ako. Tama, direction. Baliktad. Mali yung arrow, no? Thank you very much.
O bakit tama yung ganyan direction? Tama ba yung ginamit natin direction? Mali din. Kasi ko counter. At pag ganon. Tama yung direction kanina. Mali. Kasi yan na din yung moment, no, na umiikot dito sa DA na yan. So, joint that, ayan. Ito kasi, dito sa part na yan, iba yung moment na nandito sa joint na yan, na pinoproduce ng moment niya doon, no? Magkaiba ng direction. Dito, nasa joint ka lang kasi. Tsaka bakit ganito yung moment niya? Malalaman natin yan mamaya sa pagbabalik na. Sarap, diba? The joke lang. Kasi diba ito, check nyo to, no? So, wala rin nag-moment ka dyan. Ito, magpo-produce ng anong direction? Clockwise. So, check natin mamaya kung mag-equilibrium ba, no? Tapos ito, may force ka pa dyan, iikot yan, depende. Tapos, mga moment. Mamaya, tatry natin kung tama yung direction, no? Nagbabalik. Okay, so kapag na-solve nyo na yan, kasi yan na din yung moment dun sa ano natin eh, sa joint. Yan na mismo yung moment dito sa joint ng fixed support, no? Magkamukha lang naman yan. So, next. Ano yung sunod natin makukuha pagkatapos ng girder girder moment? So, this is girder shear. Huwag tayo mag-red. Next, ang masasolve natin pagkatapos ay column action. So, solve natin girder shear. Ang formula natin ng shear is equal to 2m over L. So, kailangan natin yung shear dito sa DE. No? Shear DE. Equal yan sa shear at ED. Ano yung moment natin dyan? That is 11.25. Ano yung length ng girder? Magkakaiba yan, no? Hindi na siya equal. 8, 10, 12. Na magkakaiba. This is 8, 10, 12. So, this is 8. So, magkano yung shear? Kulang ng 2. Okay. Next, ano na, magkano? Magkano? 13. Sakto? Mababa lang to. 2 point. Sakto? Then next, for the shear at EI, equal yan sa shear at IE. That is equal to 2 times 11.25 over 10. Mababago na yung length kasi niya, no? And then the shear at IM equals to shear at MI. So, 2 times 11.25 divided by 11. 12 pala. 1.875. So, next, yung shear naman dun sa CF. So, the shear at CF equal yan sa shear at
FC. Ang shear, ang moment natin dyan ay 33.75 divided by 8. 8.4. Then next, the shear at JF equal yan sa shear at FJ. 2 times 33.75 divided by 10. Nabago na yung length, no? 6 point. Then next, the shear at JN equals sa shear at NJ. 2 times 33.75 divided by 12. 5.625. Matagal lang ako magsulat, no? Pero mabilis lang yan. Mga isang problem, 30 minutes, no? Matagal lang ito magsulat. So, next na shear naman natin is BG. Equal yan sa shear at GB. So, 2 times the moment. Magkano yung moment niya doon? 64.5 divided by 8. Shear at GK equal yan sa shear at KG. 2 times 64.5 divided by 10. 12.9. Then the shear at KO equals to shear at OK divided by 12. Magkano to? 10.75. Okay. So, ayan, masolve na natin yung girder shear. Wala, litan ko lang to para magmukha ng kasya. Tapos, ilalagay lang natin yung nilagay natin kanina. Yan. Sana sa plates pwede din, sir. Sharing lang. So, lagay natin yung shear. Check natin yung moment dito. So, di ba kapag nag-join tayo dito, tapos may force tayo dito. So, yung moment natin dito sa joint is magpo-produce ng clockwise. So, we need a counter. No? So, paangat. So, aangat dito. Anong kulay ba ginamit ko dyan? Orange. So, upward, downward, upward, downward. Last na to. Uwian na. 2.8125. Then, 2.25. Next, ganun din dito sa kabila. Same lang din ang direction ng shear. So, this is 8.4375. 6.75. Perfect. Next. Kinapalan ko talaga. 16.125. Then 12.9. 10.75. Okay. So next, solving for the action reaction. So ito may upward ka na 2.825. So dito. So downward, so upward 2.8125. Then dito meron kang upward na 2.25, downward na 2.8125. Balin mo lamang downward. So kulang ng upward. Magkano 'yon?
0.5625. Dito, so lamang si downward. So, kailangan mo ng upward. Magkano to? 3 lang. Then, ito, upward, downward. Okay. Next. So, dito may makikita kayong upward, upward. So, sa lamang si upward, kailangan natin ng downward, action, reaction. So, magkano to? Well, 11 point. Dito. So, tingnan natin kung sino yung lamang. Downward. Downward, downward, upward. So, lamang si downward, no? So, ang force mo dito dapat is upward. So, magkano yon? So, ito plus ito minus this. Magkano? Sakto? Then next, may downward plus plus minus to. 6.75 plus 0.375. Then ito, downward, downward. So, kailangan mo ng upward. Tama naman siguro sagot nyo, no? Feeling ko naman. Hindi ko chinecheck. Magkano? 7.5. Next. May upward dito, upward dito. So, kailangan natin ng downward. Dito. So, may downward, downward, upward. So, lamang si downward. Magkano? 5. Next. Downward, downward, upward. So, lamang si downward. 3 point. So, downward, downward. Kailangan natin ng upward. 17, 18 point. So, ito, action, reaction. So, summation ng forces vertical. So, kailangan mo ng downward. 27.375. Upward na 5.475. Upward na 3.65. Then, upward na. Ayan na, tama na yan. Hindi pa na, check natin, no? So, drawing natin yung free body diagram, no, nung original. So, ano yung mga reaction na nakuha natin? So, meron tayo dito downward na tsaka upward. So, lilista lang natin yung mga reaction, no? So, this is 27.375, 5.475, 3.18 point. Next, horizontal reaction, 21, 42, 42, 21. (21, 20, 42). Then for the moment, magkano yung moment ako natin? 42, 84, 84, 42. So, check nga natin. Summation ng forces horizontal. So, 45 plus 45 plus 36. Minus 21, minus 42, minus 42, minus
21. 0. Lahat ng to the right, minus mo lahat ng to the left. Paano nag-11? Yung forces vertical. So, eto. So, add mo lahat ng vertical, minus mo tong zero. So, ito na yung tatry natin kung yung moment. Baka nga mali yung direction natin. So, summation tayo ng moment at A equals to 0, taking clockwise positive. So, we have 36 multiplied by 4 plus 45 multiplied by 7 plus 45 multiplied by 10. Minus, ito pa, iikot din to, yung mga vertical forces, no? Minus 5.475 multiplied by 8 minus 3.65 multiplied by 18 minus 18.25 multiplied by 20, 30. Pakikalk yung nga. Magkano? Sige, Joseph, go. No pressure. Ay, mabilis si Joseph mag-time. Quizzer. Parang may 48 ang nakita. Saan galing yung 48? Positive. Negative. Positive 249. Dapat ma-minus mo to. No? Minus mo pa yung mga moment na yon. Minus 42 minus minus 84 minus 84 minus 0. Minus 42 minus 4 So, ibig sabihin, equilibrium yung frames nyo. So, kapag nag-equal to 0 lahat ng forces, di ba, sabi nga sa equilibrium, pag nag-equal lahat ng forces, equal to 0. So, doon yung check kung tamang-tama talaga yung nagawa nyo. So, ako naman, pagka nag-check ako, patayin muna natin.